Magandang araw! Kamusta na mga bata? Welcome sa Araling Panlipunan 6. Tayo ay nasa ikalimang araw ng ikalimang linggo sa unang markahan. Ako ang inyong lingkod, si Ginoong Rolando D. Roa mula sa Pascual Villanueva Elementary School, ang inyong magiging tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. Ang ating tiyak na layunin, nabibigyang halaga ang pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos at ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga Pilipino. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Tara na! Tuloy po kayo sa Araling Panlipunan 6 Virtual Classroom. Ang ating paksang aralin sa araw na ito, pagbibigay halaga sa pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos at ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga Pilipino. Handa na ba kayong makinig at manood sa bidyong ito? Kung gayon, tara na! Samahan mo ako sa pagpapalalim ng ating aralin. Malaki ang naging papel ng Kongreso ng Malolos sa ating kasaysayan. Noong mga nagdaang araw, tinalakay na natin ang mga ito. Pero sa ngayon, aalamin natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Kongreso ng Malolos. Talakayin na natin. Noong umaga ng ika-15 ng Setyembre, 1898, ay pinasinayaan ang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan. Ito ay larawan ng selebrasyon ng pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos. Ito ay naganap sa loob mismo ng simbahan ng Baraswain Church sa loob ng Malolos, Bulacan. Nagkaroon ng halalan ang Kongreso upang piliin ang magiging pinuno at ang mga nahalal ay sina Dr. Pedro S. Paterno bilang Pangulo, Benito Legarda bilang Pangalawang Pangulo at Gregorio Araneta at Pablo Ocampo bilang mga kalihim nito. Ating alamin ang mahalagang nagawa ng Kongreso ng Malolos. Simulan na natin. Una, pagpapatibay ng kalayaan ng Pilipinas noong ika-29 ng Setyembre, 1898. Batid naman natin na idineklara ng noong Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo, 1898. Kaya sa naganap na sesyon ng Kongreso ng Malolos, ito ay pinagtibay. Ikalawa, pagpapahayag ng isang batas na nagpapautang para sa pamahalaan ng halagang 20 milyong piso. Ito ay magsisilbing national budget para tustusan ang mga programa ng pamahalaan ng unang republika ng Malolos. Tingnan muna natin ang larawan. Makikita nyo sa baba na nakaupo sa gitnang bahagi ang noong Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Kasama niya ang mga matataas na opisyal ng unang republika. Bumalik tayo sa mga mahalagang nagawa ng Kongreso ng Malolos. Ikatlo, ang pagtatatag ng Philippine Women's Red Cross Association. Ito ngayon ay nasa kasalukuyang tawag na Philippine Red Cross. Batid naman natin ang tungkulin at gawain ng Philippine Red Cross, lalong-lalo na sa panahon ng emergency. Ang ika-4 na mahalagang nagawa ng Kongreso ng Malolos ay ang pagtatatag ng Universidad Científico y Literaria de Filipinas.
o pamantasan ng agham at panitikan ng Pilipinas. At ang huli, sa mga mahalagang nagawa ng Kongreso ng Malolos ay ang pagsasagawa ng isang saligang batas ng Republika ng Malolos. Alam natin na ang saligang batas ay salamin ng bawat pamahalaan, kaya isang mahalagang piyesa ang pagkakaroon ng saligang batas ng isang bansa. O ayan, alam na natin ang mga mahalagang nagawa ng Kongreso ng Malolos. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng deklarasyon ng kasarinlan ng ating bansa. Noong Hunyo 12, 1898, sa araw na iyon ay iwinagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit na pinamagatang Marcha Nacional Filipina na sa kasalukuyan ay kilala sa tawag na Lupang Hinirang. Ang makasaysayang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas ni General Emilio Aguinaldo ay nangyari nga noong 12 ng Hunyo 1898 sa balkonahe ng kanyang bahay sa Kawit, Cavite. Ano naman ang kahalagahan nito? Ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas ay kinatha ni Julian Felipe sa kahilingan na rin ni Emilio Aguinaldo. Ang unang pamagat nito ay Marcha Filipina Magdalo, ngunit di nagtagal ay pinalitan ng Marcha Nacional Filipina. Ang banda ng San Francisco de Malabon, na kilala rin sa tawag na Banda Matanda, ang unang tumugtog nito. Noong 1899, nakilala ang isang kawal na Makata na si Jose Palma, na sumulat ng isang tulang Espanyol na may pamagat na Filipinas. Dahil sa ganda ng mensahe ng bawat taludtod ng tulang ito ay ginawang liriko ng pambansang awit ng Pilipinas. Makikita niyo sa larawan ang paggawa ng ating pambansang watawat. Ito ay pinagtulong-tulungan ng 3 kababaihan. Ang watawat ng Pilipinas ay dinisenyo sa Hong Kong ni na Marcela Agoncillo kasama sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Makikita sa larawang ito ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo. At nasa babang bahagi naman ito ang nagdiriwang na mga maghihimagsik na Pilipino na nakamtan ang kalayaan sa kamay ng mga mananakop na Espanyol. Ang deklarasyon ng kalayaan na ito ay binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista na siyang sumulat nito sa wikang Espanyol. Ang makasaysayang dokumentong ito ay nilagdaan ng 78 katao sa pangunguna ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Batid natin sa larawang ito ang kasarinlan ng Pilipinas na idineklara noong 12 ng Hunyo 1898 sa Cavite el Viejo na ngayon ay kilala sa tawag na Kawit, Cavite. Idineklara ng puwersa ng mga revolusyonaryong Pilipino mula sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ang kapangyarihan at kasarinlan ng mga isla ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Nakapirma rin sa dokumentong ito ang isang Koronel L.M. Johnson na hukbong Amerikano. Napakahalaga ng pangyayaring ito
sapagkat ipinakita natin sa buong daigdig na ang Pilipinas ay isa ng ganap na malayang bansa. O ayan mga bata, batid na natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Kongreso ng Malolos, gayon din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasarinlan ng Pilipinas. Naway lubos ninyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Gayunpaman, kung meron kayong mga bagay na hindi gaanong naunawaan, pwede niyong buklating muli ang module. O kaya naman, muling panoorin ang bidyong ito. Kung lubos naman ninyong naunawaan na ang aralin, maaari ka nang tumuloy sa pagsasagot ng pagsasanay sa iyong mga module. At lagi niyong tatandaan ang kasabihan ni Sir Roland. Sa ating AP, dapat lahat ay happy. Good luck!